Yan, isang mamagpalang araw po muli sa ating lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan ko, no, na talagang nakikipagsapalaran araw-araw sa buhay, no, kung paano kumita, kung paano mababayaran yung mga bayarin, di ba? Lalo ngayon, no, magpapasko na po at marami po tayong pinaghahandaan, di ba? At ngayon, ang magiging topic po natin ay yung sinasabi na let your money works for you. Paano ba magtatrabaho yung pera para sa iyo? Siyempre, sa mga nakaraan, no, mga nakaraang panahon, siguro 1970s, 80s, 90s, no, nandiyan makikita po natin na para makapagtrabaho yung pera para sa iyo, kailangan mo magsimula ng negosyo. At sa pagsisimula ng negosyo ay hindi po mabilis at yan po talaga ay nangangailangan ng malaking kapital. Yan po yung katotohanan. Malaking kapital ang kailangan mo at syempre, bukod sa malaking kapital, kailangan may oras ka. Kailangan i-monitor mo na. Unang-una, ang magiging problema mo dyan, syempre yung location, di ba? Location, tapos paano mo i-manage yung pera, 'di ba? Paano mo ito i-monitor, yung expenses, 'di ba? So lahat 'yan kailangan i-consider mo. At napakahirap magsimula ng negosyo. At 'yan po ay naranasan ko na. At sabi ko nga po sa inyo na ako po ay nagkaroon ng grocery noon na kung saan na mismanage, no? Imbis na kumita, nalugi. Pero kasi nung time na yon, wala akong mentor, basta gusto ko lang magnegosyo, kumita ng pera. Yun yung lagi kong nasa isip na kapag magninegosyo, kailangan kumita. Yun naman po talaga, di ba? Kaya nga magninegosyo para kumita. Pero nung napagtanto ko at nakapakinig ako ng mga testimony ng mga taong naging successful sa negosyo, hindi pala yun. Mali pala yung kaisipan na magninegosyo ka na para kumita agad. No? Sa pagninegosyo, kailangan magninegosyo ka. Una, dapat aralin mo. Diba? Pangalawa, dapat isipin mo kung paano makakatulong yung negosyo mo sa maraming tao. Dahil sigurado kapag yung negosyo na gagawin mo na makakatulong sa maraming tao, sigurado kikita ka. So yun po yung dalawa na basic na para kailangan muna natin gawin. Aralin ng negosyo at isipin mo kung ano yung negosyo na makakatulong sa maraming tao. At doon papasok yung income. At sa pagpasok niyan, diyan mo na aralin paano mo i-manage yan. Pero sa ngayon, pag-usapan na natin muna is ano ba yung sinasabi nilang let your money works for you? Paano ba yung pera magtatrabaho sa akin? Sa panahon po natin ngayon, ang dami na, di ba? Kasi may mga online na tayo. Kailangan din kasi updated tayo sa mga negosyo. Siyempre, then nag-upgrade din tayo. Hindi lang basta gusto lang nating magnegosyo. Lalo especially sa mga kapwa ko OFW na nandiyan sa abroad, no? Sa iba't ibang panig ng bansa. At sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gustong magnegosyo pero hindi nila maiwan yung bahay kasi marami silang ginagawa, nag-aalaga ng anak o kaya may mga ibang bagay na ginagawa sila. Kumbaga gusto nila magtrabaho pero nasa bahay lang. So marami po tayo na pwedeng gawin na negosyo. Unang-una diyan, no, lalo ngayon, may mga lumalabas kasi may mga nagtanong po sa akin, Coach, sigurado ba ito? Kasi meron mga bot trading ngayon, no, na lumalabas yung AI, yung bot yung nagte-trade. So, totoo naman po yun. Meron naman po gano'n. Pero, syempre, mataas yung risk niyan. Di ba? High risk yan. Kumbaga, kailangan kapag nag-join ka dyan, dapat buo loob mo. At dapat risk taker ka. So, yun yung sinasabi natin. Para nasa gano'n, wala kang sisisihin. Di ba? Maraming lumalabas na ganyan, pero kumikita naman. Tulad ako, no, meron po akong bot trading. No po, meron din ako yung sa Forex, pero nakikisabay lang ako. Pero kumikita po ako dyan. Pero syempre, unang ginagawa ko dyan, yung tip na bibigay ko sa inyo, kapag nag-join ka dyan at sumali ka dyan, wag kang maging greedy. Okay? Bawiin mo muna yung capital mo. Once na nabawi mo na yung capital mo, yung profit mo, yun na yung paikutin mo. Pero wag ka pa rin maging greedy. No, yung kinikita ng profit mo, i-withdraw mo pa rin ang i-withdraw.
Okay? So, hanggat sa magkaroon ka ng goal kung magkano yon. At pag na-meet mo na yung goal, saka ka uli magdagdag, mag-roll kung magtutuloy-tuloy pa yan. So, ganyan po yung dapat natin gawin para maiwasan po natin yung hindi mabawi yung pera. Kasi marami po sa atin kaya hindi nakakabawi dahil doon sa greediness, no? Nagiging sakim na gustong lumaki ng lumaki. Wala namang masama po ron. Pero syempre, kagaya na sinasabi natin, online po yan. Diba? Hindi mo alam kung sino yung CEO niyan, hindi mo alam kung sino yung gumagalaw dyan, hindi mo alam kung sino nagte-trade dyan. Pero kumikita. So may mga ganun naman po talaga. At kailangan lang marunong kang maglaro, no? Sa ganyan, hindi po forever yan, no? Nasasabihin natin long-term business. Kung gusto mo ng long-term business, meron naman dyan na pwede mo naman subukan. Tulad ng franchising, co-ownership, no, mga traditional business, no? Yan, pwede nyo po yan subukan. At dyan, may risk din, di ba? May risk din yan. Wala namang negosyong walang risk. Meron lang tinatawag tayong high risk tsaka low risk. Kapag high risk, no? Nandiyan syempre mong pwedeng mas malaki yung mawala sa iyo. Pag low risk, pwede rin mas maliit lang mawala pero maliit yung kita. Pag high risk, pwedeng malaki yung kita mo pero pwede rin malaki yung loss mo. Pero kailangan diyan aralin natin yung risk management, no? Dapat mapag-aralan po natin 'yon. At sa negosyo po, no, hindi naman po ako magaling na negosyante pa at mga experience ako, trial talk lang sa experience at naranasan ko online. Diba? May mga online po ngayon na pwede mong subukan pero kailangan mo nga ihanda yung sarili mo na kung saan dapat maging prepare ka sa mga mangyayari na yan, no? At nandoon din yung sinasabi ko na dapat magte-take advantage ka agad. Okay? Ibig sabihin, pag alam mo na hindi mo alam na magtatagal ito, kailangan mag-withdraw ka na. No, withdraw mo na para sa ganun mabawi mo agad yung capital. Sinasabi ko po yan, hindi para i-tolerate o i-advise sa inyo na gawin niyo po yan. Kasi sa totoo lang po, kahit hindi ko po yan sabihin, alam ko ginagawa po yan ng karamihan, lalo na yung mga OFW. Kumbaga, talagang kahit na alam natin na minsan scam, sinusubukan pa rin natin. Alam natin, no, kasi ang hirap, no? Ang hirap malaman ngayon kung alin ba yung legit tsaka hindi legit, 'di ba? Ang alam natin dati kapag legit, kung complete documents, ganito, legit talaga. Meron nga po, 'di ba, isang gasoline station na artista pa yung promote, no? Artista pa yung nagmo-model pero after that marami pong na-scam, 'di ba? May ganun din sa mga dropshipping, no? Maraming dropshipping na kung saan may mga scam na dropshipping. Meron naman na hindi ka kumikita pero nandiyan pa rin, no? At sasabihin mo scam pero hindi pa rin yan nawawala, no? Na laging lumalabas diyan at kalakip lagi diyan. Kung ano ba yung negosyo na totoo. Hindi porke may lisensya, may SEC, no? Masasabi na natin na yan ay forever. Legit naman kasi meron mga kasi ang problema diyan, 'di ba? Kapag may mga nakasilip diyan na ganito ganyan, no, marami nang tapos may mga papasok pang mga tao na alam naman natin Pilipino, no, yung crab mentality na kapag may umaasenso, pumuputok yung pangalan, umiingay, yan may mga taong naninira talaga. So hindi maiwasan yan, tapos magrereklamo sa SEC. Tapos ilang araw lang, magbilang kayo ilang buwan na yan po ay magkakaroon na ng revocation o kaya cease desist order. No, cease desist order na kung saan isasara yung company na marami ng taong mga nag-invest pero pinayagan naman nila na magkaroon ng lisensya. So yan po yung mga makikita pa natin sa sistema sa Pilipinas. Kaya tayong mga OFW ay talagang nagsisikap dito sa abroad para kumita. Alam natin na yung bawat pera natin dito ay pinaghihirapan natin pero lagi natin itinataya, lagi natin sinusubok sa anumang negosyo na pwede tayong kumita na kahit walang ginagawa. So, meron naman po talaga niyan. Pwede ka naman kumita diyan kahit wala kang ginagawa. Yan yung tinatawag natin na passive income. Kasi dalawa po sa business active tsaka passive. So, may mga passive income, yan yung papasok dyan, yung mga co-ownership, franchising, yan, mga passive income yan na wala kang gagawin dyan,
sila magmamanage sa'yo, nag-invest ka dyan, kikita ka. Kasi na-experience ko po yan at meron po ako yan. Kaya yan po yung mga dapat nating tatandaan sa pagninegosyo. No, lagi po natin dapat hindi lang makapital, dapat malakas din ang loob mo. At syempre, bukod sa lakas ng loob, kailangan risk taker ka. Okay? Risk taker ka at para na sa ganun, alam mo ang maghahanda ka sa anuman mangyayari. Diba? Pero syempre, mataas yung risk, pwede rin mas malaking mawala sa'yo, pero may posibilidad na mas malaking umasenso ka. So, hinahangad natin kapag nagninegosyo tayo ay maging successful. Pero, paano tayo magiging successful kung hindi natin madadaanan yung failure? Yung failure ay susi para maging successful ka. Yan po yung lagi nating tandaan. Walang failure, walang success. At kung hindi mo mararanasan ang rejection, hindi mo rin mararanasan ang pagiging successful. Kaya dapat lahat yan madaanan po natin at kailangan maging matatag po tayo dyan. Marami po ngayon, networking, multi-level marketing. Yung iba, pag sinabing networking, multi-level marketing, ay sinasabi scam agad. Hindi po. Sa ibang bansa po, mataas ang pagtingin nila sa mga networker. At diyan po talaga maraming yumaman at maraming kumita. Depende po yan sa kung paano mo ito ina-apply, paano mo ginagawa. Sa lahat naman ng negosyo, kailangan consistent ka. Kasi pag hindi ka consistent, wala rin mangyayari sa'yo. Tulad yan, ako po meron po sinubukan. Ayan po, marami po akong nasubukan ng mga networking company. Yung iba, binitawan ko na at meron po ako yung Easy Commerce. Yung Easy Commerce na napakaganda, may produkto siya na makakatulong sa kalusugan mo at meron pa silang may concept sila ng e-commerce na kung saan yan po yung dropshipping. Na kung saan meron bodega sale, kung nakakikita po natin, cellphone, appliances, iba't iba pa. Na kung saan kapag nag-member ka dyan, ay ma-avail mo na yung lahat. Kaya tinatawag ko nga itong all-in-one business, no? Na sa isang negosyo, lahat pwede mo nang gawin. Pwede ka mag-rebranding, pwede ka magbenta, pwede ka makakuha ng mababang presyo ng mga produkto na pwede mong ibenta online. So yan po, no, at ang marketing po, no, at makita po natin hanggang 2029 bubulusok ang e-commerce. Kaya wag po natin sayangin yung opportunity na yan. At franchising, meron din po ako niyan. Andiyan po yung Lex Samgyupsal, yan yung Lex Franchising Solution po na ang office po niyan nandiyan sa Quezon City. At nandiyan din po yung aking gasoline station na kung saan quarterly kumikita po ako dyan. At nandiyan po, patuloy pa rin po ako sa stock market, sa trading, nagpapasabay pa rin po ako sa trading, sa forex, no, sa cryptocurrency. Kahit hindi po ako nagte-trade niyan, kumikita po ako dyan. Marami pong platform, kaso yun nga yung sinasabi ko sa inyo na kailangan aralin. At syempre, kailangan handa ka. Para nang sa ganun, ano man yung mangyari, wala kang sisisihin. Kasi maraming tao gusto magnegosyo, hindi inaaral, tapos kapag hindi nila nabawi yung pera nila, sisisihin yung taong tumulong lang sa kanila na i-alok yung negosyo. No? Hindi mo, sa totoo lang po, sasabihin po ng iba, kung wala naman nag-promote, kung wala naman nagsabing ganito, hindi naman kami, totoo po yun, kung wala naman nag-promote, at kung wala naman pagpapakilala ng negosyo, paano ka rin magkakaroon ng negosyo? Isipin nyo po yan, di ba? So, kaya nga po may advertisement na kung saan pinapakilala yung produkto. Hindi kasalanan yan, nung nag-alok sa'yo, hindi kasalanan yan, hindi kasalanan yan nung nag-alok sa'yo na hindi ka kumita. Kasalanan mo yan. Kasi hindi mo trinabaho, hindi mo winork, hindi mo inaral. Diba? Tapos pag hindi ka kumita, magre-reklamo ka, sasabihin mo na scam ka. Yun po yung mindset na poor mindset, no? Na talagang hindi alam yung mga pinapasok. Kaya advice ko lang po sa atin, lalo sa mga OFW. Okay? Marami po ang nagalok, marami po nagsasabi ng ganitong negosyo, pero kayo po mismo aral. Kahit anong ganda po ng sasabihin ko, presentation ko, kahit anong ganda ng ipapakita kong produkto sa iyo, kung ayaw mo, wala akong magagawa. Ikaw yung magdidesisyon. Kaya yung decision mo, yung magiging susi sa tagumpay mo. Kaya sabi nga, success start when you decide to begin. Once na nagsimula kang magdesisyon, diyan pa lang magsisimula ang success mo. Kaya dapat natin
pag-aralan at dapat natin i-search. Kaya magkaroon tayo ng do your own research. Kaya ako ngayon bilang OFW ay yan. Marami po akong sinesearch, nagpa-franchise po ako. At marami na rin po tayong mga kapwa nating OFW rin na natulungan na nakapag-franchise sila na kahit nasa abroad ay kumikita po. May monthly, quarterly, semi-annual, annual. Kaya kung gusto nyo po na kayo po ay maging bahagi nito, meron po akong ginawang grupo. Yan po yung TJ Community, TJ Business Community Group na kung saan diyan po tayo nagtuturo ng mga iba't ibang negosyo, kung bakit kailangan natin magnegosyo, ano yung mga negosyo na dapat natin pasukin ngayon, Pero siyempre, gaya na sinasabi natin, kine-check din po natin yan yung legalities, okay? So, gaya na sinabi ko po sa inyo, mga legal yan at may mga business permit po yan, pero nandun pa rin po tayo lagi sa do your own research. So, tayo rin mismo mag-search din po. Kasi kung di naman po natin susubukan yan, kung di ko susubukan na mag-franchise, paano po ako kikita? Pero so far, so good. Kumikita naman tayo monthly, quarterly, sa mga business na pinapasok natin. At yun, doon pala sa mga nagtatanong about sa trading sa akin. Yung paano daw magpasabay, paano daw. Kung hindi ka marunong mag-trading, magpapasabay ka. Kaso nga, lagi kong sinasabi, kailangan risk taker ka. At syempre, yung sinasabi ko, invest what you can afford to lose. Okay? Invest mo kung ano yung kaya mong mawala sa'yo. Kasi kung tatanungin nyo ko kung hanggang kailan yan, baka biglang mawala, hindi ko po masasagot yan. Ako po, take risk lang din dyan. Okay? Kung legalities, legit, sabihin ko sa inyo, pag sinabi ko sa inyo legit, tapos biglang nawala, sasabihin scam, di ba? So, ganun lang naman po. Kaya sa lahat ng pinapasok natin, kaya ang kagandahan lang po sa mga trading, meron po yan minimum lang. So, 500 pesos, 1,000 pesos, yan, kung kaya mo, tapos ang tip ko lang dyan, kapag magsisimula kayo sa ganyan, may mga lumalabas po kasi ngayon yung mga bot trading. Totoo naman po yan, nakaka-payout naman po dyan, nakaka-encash ka naman dyan. Kaso, siyempre, wag lang tayong maging greedy. Ang tip ko lang po sa inyo dyan, kapag pumasok po kayo sa ganyan, ibawiin nyo muna yung kapital mo. Bawiin mo yung kapital mo at yung profit mo, yun na lang yung paikutin mo. Para kung sakali na bigla yung mawala o biglang hindi mag-payout, at least safe yung kapital mo, kumita ka pa. So ganyan lang po yung tip. Ayan yung tip na advice ko sa inyo kasi sa mga experience ko po. Na kung saan, kaya madalas po akong natalo nung una kasi naging greedy po ako. Na akala ko yung company to tatagal lang ganito, ng ganyan. So, ginawa ko, pinasok ko lang yung kinikita ko. Ngayon, naging marunong na ako. Kaya, ang gagawin mo lang dyan kapag sumubo kayo sa mga ganyan, bot trading, sa mga magpapasabay kayo sa trading, bawiin nyo lang muna yung kapital. Bawiin nyo yung kapital nyo, paikutin nyo yung profit nyo, habang kumikita yon, di kumikita ka na, mawala man siya, ano man mangyari dyan, at least safe na yung kapital mo. So, ganyan po, yung binibigay ko po sa inyo. So, sa buhay po natin, gaya na sabi ko kanina, wala naman pong nakakaalam kung ano yung pwedeng mangyari mamaya, ano mangyari bukas. Ang buhay po natin ay punong-puno ng sabihin na natin na risk, di ba? Kaya nga, paglabas mo pa lang ng bahay, may risk na dyan. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Di ba? May mga tao nga na ngayon kausap mo, tumalikod lang, nabalitaan mo, wala na. So, ganun din sa mga OFW. Di ba? Hindi natin alam yung buhay natin kapag tayo po ay nag-abroad. Pumunta tayo ng kung saan man kayong bansa ngayon, hindi mo alam kung anong kalalagyan mo dyan nung pumunta ka. Pero, nag-take risk ka pa rin. Yung pagsakay mo pa lang ng jeep, pagsakay mo pa lang ng eroplano, pagpunta mo pa lang dito, risk na po yun. Pero, nalampasan po natin. Ganyan po ang buhay. Kaya kailangan po lagi tayong mag-ingat. Sa buhay po natin, kailangan risk taker ka. Kasi kung hindi, wala pong mangyayari. Siyempre, wag din natin kakalimutan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil wala tayong magagawa kung wala tayo sa Diyos. Yan lang po yung ating pinaka
sandigan para tayo maging matatag. Anumang pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay sa mga kapwa ko OFW, nararamdaman ko po kayo dahil OFW din po ako. Alam ko po yung bigat na malayo sa pamilya, aalagaan mo yung anak ng iba, magtatrabaho ka sa ibang tao na malayo ka sa pamilya mo, no? At inaakap mo yung anak ng iba, inaalagaan, pero yung anak mo hindi mo naalagaan. Pinagluluto mo yung iba pero yung pamilya mo hindi mo mapagluto, no? Marami at nagkakasakit tayo rito na kung saan pag tinanong tayo ng pamilya natin sa Pilipinas na tinatago natin na okay lang tayo, malakas tayo, masaya tayo, pero sa likod nun alam po natin yung kalungkutan na meron po tayo. Lalo ngayon, magpapasko na po. Hindi ko alam, yung may mga OFW na ilang taon nang hindi nakakauwi, ilang Pasko na. Tulad ko po, no? Ilang Pasko na ang hindi ako nakakapagpasko sa Pilipinas. Although nakakabakasyon naman po ako. Nawa ngayong darating na Pasko ay maging masaya po talaga tayo at sikapin natin na mabago yung buhay natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So yan po, sana wag nyo rin pong kalimutan mag-like, subscribe, and share nyo na rin po itong video na to para naman marami po tayong matulungan at makarinig ng mga sinabi ko po rito. Nawa makarelate tayong lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Yan po at maraming salamat. God bless.